Ang pangalan ko ay Ethan Carter. Kung nakikinig ka sa kwentong ito, malamang nakatulad mo ako, napunta ka sa gitna ng lahat ng iyong napanaginipan at pakiramdam mo ay walang laman. Dati akong CEO ng isang malaking kumpanya ng teknolohiya sa Texas. Tagumpay, pera, TED Talks, supercars, smart homes at busy schedule, lahat ito ay bahagi ng buhay ko. Tinatawag akong future leader. Pero alam mo kung ano, may isang bagay na hindi nila alam. Nawala ako sa sarili ko nang hindi ko namamalayan. Nagsimulang magbago ang mga bagay nang malaman kong wala na talaga akong nararamdaman. Natawa ako pero hindi ako natuwa. Nagtatrabaho ako ngunit hindi ako nabubuhay. Napaharap ako sa mahahalagang desisyon ngunit hindi ko na marinig ang boses sa loob na nagsasabi sa akin kung ano ang tama. Siguro naging ganyan ka rin. Paggising sa kalagitnaan ng gabi, mabilis ang tibok ng puso na hindi mo alam kung bakit. Pakiramdam na may malaking bagay na papalapit ngunit hindi ko masabi. Kaya iniwan ko lahat. Umalis ako sa kumpanya at hindi na nagsalita sa publiko. Bumili ako ng motor, isang lumang leather bag at nagsimulang gumala sa mga estado ng Amerika. Walang mapa, walang schedule. Ako lang at ang daan. Tumingin ako sa disyerto ng Nevada, kabundukan ng Utah, at maliliit na bayan na may mga taong walang alam tungkol sa mga social network. Hindi ako naghahanap ng mga sagot. Tumatakbo lang ako. Mula sa ingay, mula sa kalungkutan ng tagumpay, at mula sa isang malabong takot na hindi ko pa matukoy. Then there was one night. I remember it very clearly. Madilim na at kasing lamig ng hangin ang paghiwa. Tinatawid ko ang isang disyerto na kalsada sa gitna ng disyerto ng Utah. Walang laman ang ulo ko pero magulo ang puso ko. May humihila sa akin pabalik, parang may ibinubulong ang universe pero hindi ko marinig. Binilisan ko. Ang motorbike ay sumisigaw sa gabi. Gusto ko lang kalimutan ang lahat o humanap ng bagay na magpaparamdam sa akin na buhay ulit. Pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang kumislap mula sa abot-tanaw, hindi tulad ng anumang liwanag na nakita ko. Sa sandaling iyon, tila huminto ang lahat. Nawalan ako ng kontrol, ang pakiramdam ng pagbagsak, ang tunog ng metal na nagbabanggaan, ang tunog ng mga buto, at pagkatapos ay nilamon ako ng kadiliman. Walang sakit, walang hiyawan, kumpleto na katahimikan. At pagkatapos ay nagsimula akong mahulog. Hindi sa aking katawan, ngunit sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung naniniwala ka sa kabilang buhay. Pero nakarating ako. At lahat ng sasabihin ko sa iyo ay hindi para sa libangan, babalayan. Dahil ang nakita ko pagkatapos ng sandaling iyon, binago ang buong pananaw ko sa mundong ito. At ang ating kinabukasan. Alam kong mahihirapan kang paniwalaan ito, ngunit pagkatapos ng aksidente, hindi ako namatay. Hindi bababa sa hindi ganap. Wala akong nararamdaman, walang sakit, huwag kang matakot. Isang banayad na katahimikan lang ang namayani, parang kakaalis ko lang sa dati kong mundo at naanod sa isang bagay, iba. Noong una, hindi ko maintindihan kung nasaan ako. Ang lahat ay isang malabong puting espasyo lamang tulad ng fog ngunit hindi malamig. Wala na akong katawan, pero ako pa rin ako. Wala ng motor, wala ng dugo, wala ng disyerto, kakaibang pakiramdam ng gaan, kalayaan at kapayapaan. Hindi na ako nag-aalala, hindi ko na iniisip ang tungkol sa trabaho, tungkol sa pera, tungkol sa nakaraan. Huminga lang ako gamit ang aking kaluluwa. At narinig ko ang tawag, hindi maingay, pero kasing lambot ng hanging dumadaan sa puso ko. Isang mainit na boses ng lalaki ang tumawag sa akin sa pangalan, Ethan. Lumingon ako. O sa halip ay binaling ko ang aking isip patungo dito. At nakita ko siya. No need to introduce anyone, no need to doubt. Alam ko na agad. Si Jesus iyon. Hindi isang imahe na nakita ko sa mga painting o simbahan, ngunit isang presensya, isang maliwanag na ilaw, ngunit hindi nakakabulag. Isang mukha na puno ng pagmamahal at lakas. Nakatingin sa akin ang mga mata niya na parabang kilala na niya ako simula nang hindi pa nalikha ang universo. Napaluha ako, hindi ko alam kung bakit ako umiiyak. Ngunit ang mga luha ay umaagos mula sa pinakamalalim na lugar sa aking kaluluwa. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa takot, pero dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong nakita ko. Sa totoo lang, hindi niya ako sinisisi. Walang paghuhusga,
Huwag itanong kung ano ang nagawa ko sa pera o katanyagan. Malumanay lang niyang sinabi, natutuwa akong dumating ka, hindi ko alam ang isasagot ko. Sa mundong iyon, hindi na ang mga salita ang pinakamahalagang bagay. Mga emosyon, kaisipan, kaluluwa, lahat ay hubad, hindi maitatago. At ibinigay ko ang lahat sa kanya, ang mga sugat sa aking puso, ang mga bagay na pinagsisisihan ko, ang mga tanong na hindi pa nasasagot. Naririnig niya ang lahat nang hindi ko binubuksan ang aking bibig. Tapos kinuha niya ako, hindi sa iyong mga hakbang, ngunit sa iyong isip. Ang nakapalibot na tanawin ay nagbabago tulad ng manipis na patong ng kurtina na itinataas patong-patong. Nakikita ko, sarili ko. Ngunit hindi lang ako ngayon, ito ay bawat sandali sa buong buhay ko. Nakikita ko ang aking nakababatang sarili, tahimik na nakaupong mag-isa pagkatapos ng paaralan habang ang aking mga magulang ay nagtatalo pa. I see myself in my 20s, stressed because I want to prove to the world na I'm good enough, rich enough, matalino. Natagpuan ko ang aking sarili na nakaupo mag-isa sa isang marangyang apartment sa New York. Nakatingin sa mga ilaw ng lungsod, pakiramdam na walang laman. Ang lahat ng mga ala-alang iyon ay maliwanag na lumilitaw, ngunit walang pakiramdam ng paghatol. Nagkaroon lamang ng banayad na pag-unawa na parang sinasabi ni Jesus, naroon ako sa iyo kahit na hindi mo alam. Nakikita ko rin ang mga sandaling itinuturing kong maliit kahit na walang kabuluhan. Isang beses huminto ako sa gitna ng kalsada para tulungan ang isang estranghero na magpalit ng gulong. Isang beses sumagot ako ng email mula sa isang batang empleyado na nawalan ng pag-asa dahil akala niya ay wala siyang silbi. Ang mga sandaling iyon, dati ay nakakalimutan ko na, ngunit ngayon ay kumikinang na parang maliliit na perlas sa kwintas ng aking buhay. Walang nagkataon, sabi ni Jesus. Ang kanyang tinig ay parang sinaunang awit na umaaling-aungaw sa aking puso. Ang bawat pagpipilian, bawat aksyon, bawat uri ng hitsura ay bahagi ng mahusay na musika. Nagsisimula akong umintindi, hindi tagumpay ang nagpapakahulugan sa buhay. Ito ay pag-ibig, totoo naman. Ito ay pakikiramay, ngunit nagsimulang magbago ang kulay ng liwanag sa paligid ko. Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit naging mas mabigat, hindi madilim, ngunit mas malalim. Para bang may mabubunyag na seryoso. Tumingin ako kay Jesus, nakangiti pa rin siya, ngunit puno ng bigat ang kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya, Ethan, ang ipapakita ko sa iyo ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay tungkol sa buong sangkatauhan. Pinisil ko ang kanyang kamay, isang aksyon na hindi nangangailangan ng dahilan. At pagkatapos ay sabay kaming naglakad sa isang eksenang hindi ko kailanman pinangahasang isipin. Isang pagtingin sa oras, sa pamamagitan ng espiritualidad, isang katotohanan na lubos na magbabago sa paraan ng pagtingin ko sa mundo. At doon ko nagsimulang makita ang hinaharap. Isang hinaharap na hindi masyadong malayo. Ilang hakbang lang ang layo, ilang light years ang layo sa atin. Isang hinaharap na dapat kong sabihin, hindi dahil espesyal ako, ngunit dahil kailangan mong malaman. Dahil ikaw tulad ko ay kailangang pumili ng iyong landas pagdating ng panahong iyon. At ito ay lumalapit kaysa dati. Akala ko noon, naiintindihan ko na ang mundong ito. Nagtatrabaho sa industriya ng teknolohiya sa loob ng halos 2 dekada. Pamilyar ako sa mga chart, algorithm at numero na hinuhulaan ang hinaharap. Ngunit ang nakita ko sa sandaling iyon, nakatayo sa tabi ni Jesus at nakatingin sa timeline na lumalabas sa harapan ko, ay hindi katulad ng anumang pagsusuri na nakita ko. Ito ay hindi isang hula. Ito ay totoo. Isang katotohanan ang papalapit, bawat oras, bawat minuto, tulad ng isang malaking alon sa dagat na tatama sa dalampasigan. Dinala ako ni Jesus sa kakaibang espasyo. Walang malinaw na hangganan, walang araw, walang orasan, isang higanting umiikot na gulong lamang. Isa itong cosmic clock, hindi ko alam kung paano pa ito tatawagin. Hindi nito sinusukat ang oras tulad ng relong isinusuot mo sa iyong pulso. Sinusukat nito ang paggalaw ng kaluluwa ng tao. Nakita ko ang mga kamay ng orasan na iyon na tumatakbo ng napakabilis patungo sa isang landmark, ang 12 o'clock mark. At alam ko, kapag tumama ito sa markang iyon, magbabago ang lahat, hindi na makabalik. Tinanong ko si Jesus, ano ang mangyayari sa panahong iyon? Hindi agad siya nakasagot.
Itinaas lang niya ang kanyang kamay at sa harapan ko isang imahe ng Earth ang lumitaw, ngunit hindi ang Earth na ating tinitirhan ngayon. Ito ay isang futuristic na bersyon, ilang taon lamang ang nakalipas, siguro 2025. Nakikita rin ako ang mga lungsod na kumikinang, umuunlad ang teknolohiya hanggang sa puntong wala nang kailangang magdala ng pitaka o telepono. Kailangan lang magtaas ng kamay ang mga tao para bumili, pumasok sa opisina, buksan ang pinto at i-access ang impormasyon. Ang lahat ay napakabilis, maginhawa at ligtas na tila sa wakas ay natupad na ang pangarap ng sangkatauhan. Pero alam mo kung ano? Hindi ako nakaramdam ng kapanatagan sa tanawing iyon. Nakaramdam ako ng lamig, kakaibang malamig. Dahil habang ang lahat ay tila maayos, ang mga taong nakangiti, nagtatrabaho, namumuhay ng regular, ang liwanag sa loob nila ay nawala. Hindi sila malungkot, ngunit hindi rin sila masaya. Hindi sila galit, pero hindi rin sila nagmamahalan. Para silang nabubuhay sa isang emosyonal na kopya. Parang may ibang tumatakbo sa buhay nila, hindi ang sarili nila. Tinanong ko si Jesus, ano ang nangyayari sa kanila? Ibinigay nila ang kanilang mga kaluluwa sa sistema para sa kaginhawahan, sabi niya. At ang halaga ay ang paghihiwalay sa espiritu. Nagulat ako, at pagkatapos ay nakita ko ito, ang tinatawag nilang implant, isang napakaliit na aparato na itinanim sa ilalim ng balat ng kamay. Sa una, ito ay isang paraan lamang ng pagbabayad, isang uri ng biological ID. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito ay direktang kumokonekta sa utak. Nagsisimula itong mag-record ng mga emotion, subaybayan ang mga alon ng utak, at ayusin ang kalagayan ng kaisipan ng gumagamit. Kung masyado kang na-stress, automatiko itong magpapadala ng signal para kalmado ka. Kung nalulungkot ka, maaari nitong i-calibrate ang iyong kalooban. Mukhang maganda, tama? Isang mundo na walang stress, walang pagkabalisa, walang emosyonal na salungatan. Ngunit may isang bagay na walang nagsasabi. Hindi na ikaw ang gumagawa ng iyong sariling mga panloob na pagpili. Ang iyong mga damdamin ay pinamamahalaan ng isang sistema. Ang iyong kaluluwa ay hindi na malaya, ngunit nire-reprogram unti-unti. Si Jesus ay nagpapakita sa akin ng mas malalim. Nakikita ko ang pagkakahati sa lipunan na nagsisimula ng maging malinaw. Mga taong tumatanggap ng implant. Nakatira sila sa mga lugar na tinatawag na green zones. Malinis, moderno, kumpleto sa gamit. Pinupuri sila sa pagiging progresibo at nag-aambag sa sustainable development. Ang mga bata ay itinanim mula sa murang edad. Ang bawat serbisyo mula sa pangangalagang pangkalusugan, edukasyon hanggang sa pagbabangko ay nangangailangan ng kumpirmasyon ng implant. Para naman sa mga tumatanggining itanim, binansagan sila bilang paatras o posisyon kahit na mapanganib. Hindi sila makapagbukas ng bank account, hindi makapunta sa palengke, hindi makapagrenta ng bahay. Pinipilit silang umalis sa lungsod, manirahan sa mga malalayong lupain, hindi nakakonekta sa pangunahing infrastruktura. Nagiging invisible sila sa modernong lipunan. Nakikita ko ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa desisyong ito. Isang asawa ang pumayag na itanim. Ang asawa ay tumanggi. Ang mga bata ay nalilito at hindi maintindihan kung bakit hindi na nagtitinginan ang kanilang mga magulang tulad ng dati. Nakikita ko ang mga simbahan na nahuhulog. Kalahati ay tumatanggap ng mga implant. Kalahati ay sumasalungat sa kanila. Tinawag ng media ang mga tumanggi na mga panatiko sa relihiyon. Sila ay kinutya, sinundan at tinanggal ang kanilang mga account sa mga social network. Pero nakakita rin ako ng milagro. Liwanag ang nakikita ko. Isang uri ng liwanag na hindi nagmumula sa mga dekuryenteng ilaw o satellite, ngunit mula sa loob ng mga naglalakas loob na tumayo. Kahit mahirap sila, kahit malamig at kailangan nilang magtanim ng sarili nilang mga gulay sa tigang na lupa, pinanatili pa rin nila ang liwanag na iyon. Dahil pinananatili nila ang isang direktang koneksyon sa Diyos. Walang panghihimasok mula sa kagamitan, walang reprogramming ng system. Tumingin sa akin si Jesus at sinabing napakalinaw, ang pagkakahiwalay na ito ay hindi tungkol sa teknolohiya, ito ay tungkol sa kaluluwa, ito ay tungkol sa pagpili. Tinanong ko, bakit hinayaan itong mangyari? Bakit hindi ito pigilan sa simula? Malungkot siyang ngumiti, dahil ang tunay na pag-ibig ay laging may kalayaan,
Hindi ko pinipilit ang sino man na pumili ng liwanag. Ngunit palagi akong nandyan, naghihintay sa kanilang pagbabalik. Hindi ako nakaimik. May parte sa akin na gustong sumigaw. Paano ko ito mababago? Isang tao lang ako. Ngunit inilagay ng Diyos ang kanyang kamay sa aking balikat, ang liwanag mula sa kanyang kamay ay kumalat na parang init at sinabi niya, "Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo. Kailangan mo lang sabihin ang totoo, kung sino ang may tainga ay makakarinig." Alam mo ba, habang nakatayo ako roon, tinitingnan ang lahat ng darating. Hindi na ako nawalan ng pag-asa. Nakikita ko ang pagkakataon, isang marupok na pagkakataon, ngunit nariyan pa rin para magising ang mga tao. Tandaan natin na ang ating mga kaluluwa ay hindi ibinebenta, hindi para sa programming, ngunit para sa koneksyon, sa isa na lumikha sa atin. Baka isipin mong kwento lang ito, pero para sa akin, ganyan ang buhay. At kung nakikinig ka, malamang na nararamdaman mo, may hindi tama doon. Isang mahinang panginginig ng boses sa kaluluwa tulad ng isang kampana ng babala mula sa malayo. Magtiwala sa intuwisyon na iyon. Panatilihin ang liwanag na iyon sa iyong puso. Dahil ang oras ng pagpili ay paparating na kaysa dati. Malinaw kong naaalala ang sandaling ipinatong ng Diyos ang kanyang kamay sa aking balikat. No need for an explanation, alam ko, oras na para bumalik ako. Bumalik sa isang sugatang katawan, bumalik sa lumang mundo, ngunit may isang ganap na bagong kaluluwa. Ang liwanag ay nagsimulang umatras, ang imahe ng kinabukasan ay kumupas at naramdaman ko ang mahinang paghila sa akin patungo sa lupa. Hindi ako natatakot. Sa kabilang banda, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako dahil nakakakita ako ng isang bagay na kakaunti lang ang may pagkakataong makita. At dahil din sa binigyan ako ng misyon, hindi para baguhin ang mundo, kundi para lang sabihin ang totoo. Sinabi ng Diyos, kung sino ang may tenga ay makakarinig. Ang iba naman, huwag kang mag-alala. Nagising ako sa ospital, umiikot ang ulo ko, ang sakit ng katawan ko, na para bang nasagasaan lang ako ng truck. Pero sa totoo lang halos ganoon. Ang sabi ng doktor ay nakoma ako sa loob ng 10 oras. Pagkatapos ng aksidente, huminto saglit ang pagtibok ng puso ko, pero pagkatapos, kahit papaano, nagsimula na naman. Tinatawag nila akong miracle survivor. At tinawag ko itong ipinabalik. Ang mga sumunod na araw ay talagang kakaiba. Tiningnan ko ang lahat na para bang unang beses ko itong nakita. Bawat patak ng tubig, bawat mukha, bawat hanging dumadaan ay may malalim na kahulugan. Hindi na ako makakabalik sa dati kong buhay. Hindi dahil hindi ko na kaya, kundi dahil ayaw ko na. Mga pagpupulong, mga kontrata, mga panayam sa media, hindi na sila umaapela sa akin. Dahil nakita ko ang darating at alam kong hindi ako makaimik. Ang unang bagay na ginawa ko pagkatapos umalis sa ospital ay ibenta ang lahat ng natitirang bahagi sa kumpanya. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko para gumawa ng mas mahahalagang bagay. Iniwan ko ang bawat pangunahing social media account at nagsimulang muli. Sa pagkakataong ito ay hindi para mapabilib ang mga tao, ngunit para humanap ng mga taong may mga tainga para makinig. Lumipat ako sa isang tahimik na lugar sa Northern California at nagtayo ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy sa gitna ng isang pine forest. Ang lugar na iyon ay walang 5G signal, walang delivery drone, at walang komportable na buhay tulad ng dati. Pero tuwing umaga, sa pagmulat ko ng aking mga mata, mas malapit ako sa isang nakilala ko. Sinimulan kong idokumento ang aking buong karanasan, bawat imahe, bawat salitang sinabi ng Diyos, bawat eksenang nakita ko sa kosmikong orasan na iyon. Noong una, itatago ko lang ito sa sarili ko. Ngunit isang gabi, habang nananalangin, narinig kong muli ang kanyang tinig. "Tell me, Ethan, kailangan nilang malaman." Kaya nagsimula akong magbahagi, ngunit sa hindi inaasahang paraan. Walang yugto, walang livestream sa milyon-milyong tao, walang berdeng account sa mga social platform. Kakabukas ko lang ng maliit na channel sa YouTube, walang advertising, walang trick para makaakit ng view. Ikinuwento ko ang aking nakita, malumanay, dahan-dahan, na parang nakaupo sa tabi ng apoy na nakikipag-usap sa isang matandang kaibigan. At may nangyaring kakaiba. Nang hindi man lang sinusubukang ipakalat ang salita, nagsimulang lumapit sa akin ang mga estranghero.
Nagiiwan sila ng mga komento, email, tawag mula sa buong mundo. Ang ilan ay nagsabi na pinangarap nila ang eksaktong parehong bagay. May mga taong umaamin na palagi nilang nararamdaman na may mali sa tinatawag na convenient life na nangyayari. Isinulat ng isang batang babae sa Michigan na matapos marinig ang aking kwento, nagpasya siyang kanselahin ang appointment ng implant ng kanyang 7 taong gulang na anak. Ang mga tugon na iyon ay ang lahat ng pagganyak na kailangan ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. At higit sa lahat, alam ko nagsisimula ng kumalat ang liwanag. Pagkatapos ay nagpasya akong pumunta pa. Sa ilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan, nagsimula kaming mag-set up ng magaan na mga silungan. Hindi mga lugar para makatakas mula sa lipunan, ngunit mga lugar kung saan ang mga tao ay maaaring mamuhay ng totoo, manatiling konektado sa Diyos at matutong kilalanin ang katotohanan sa isang mundong puno ng peke. Hindi kami nagtatayo ng mga bakod o nag-oorganisa ng mga sekta. Magkasama lang kaming nagtatanim ng gulay, natutong magpagaling, magbasa ng Biblia, manalangin at mamuhay ng may pag-iisip. Magugulat kang malaman kung gaano karaming mga tao ang handang isuko ang lahat ng kaginhawahan upang mahanap ang tunay na kalayaan para sa kanilang mga kaluluwa. May mga pamilyang dinadala ang kanilang mga anak upang mabuhay kahit na kailangan nilang huminto sa kanilang mga trabaho, umalis sa lungsod at magsimulang muli. May isang doktor na dating nagtatrabaho sa isang malaking sistemang medical at nag-leave of absence para pumunta rito para lang maramdaman kong tao pa rin ako. Siyempre, hindi lahat ay naiintindihan. Tinatawag tayo ng ilang tao na fanatic, superstitious, conspiracy theorist. May mga nagsasabi na baliw ako, naiintindihan ko, dati ako ang taong iyon. Dati ay isang taong naniniwala na ang teknolohiya ay magliligtas ng lahat. Minsan, naisip na ang mga emotion ay mga reaksyong chemical lamang na maaaring i-optimize. Ngunit pagkatapos ay nakilala ko ang Diyos at lahat ay nagbabago. Hindi ko sinasabi ang kwentong ito para takutin ka. Hindi ako uupo dito para himukin kang ibagsak ang lahat, tumakbo sa kabundukan at maging ermitanyo. Gusto ko lang simulan mo nakikinig. Makinig ng kaunti, makinig sa iyong panloob na boses. Ang maliit na boses kung minsan ay nalulula sa lahat ng uri ng tunog doon. Tanungin ang iyong sarili, talaga bang buhay ako? O ako ba ay nakaprograma upang mabuhay? Dahil naniniwala ako kung naririnig mo ang mga salitang ito, mayroong ka pa ring liwanag sa iyong puso. At ang Diyos ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso, malumanay, nang hindi pinipilit. Kailangan ka lang niyang magbukas. May oras pa tayo, hindi gaano, ngunit sapat na kung magising tayo. Kung papipiliin tayo ulit, hindi sa galit, hindi sa takot, ngunit sa pagmamahal. Sa lakas ng loob na sabihin, hindi ko ipagpapalit ang aking kaluluwa para sa ginhawa. Hindi ako pinuno, hindi ako isang espiritual na guro. Ako ay isang tao lamang na nakilala si Jesus at hindi na maaaring manahimik. At kung mayroong sino man diyan na nararamdaman din na may paparating, mangyaring huwag pansinin ito. Hindi iyon ilusyon, yun ang signal at mayroon ka pang oras para marinig ng malinaw. Madalas kong panaginip muli ang space clock na iyon. Sa panaginip, lumutang ito sa kalangitan sa gabi, nanginginig ang kamay ng orasan na para bang hahawakan ang numerong 12. Walang kampana, walang malakas na babala. Isang ganap, mabigat na katahimikan na para bang ang buong universo ay nagpipigil ng hininga. Naniniwala ako na nabubuhay tayo sa sandaling iyon. Ang sandali bago ang lahat ay nagbago. Hindi sa isang malakas na putok o isang kakilakilabot na pangyayari, ngunit sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit na pagpipilian araw-araw. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong kamay sa iyong puso at pagtatanong sa iyong sarili, ano ang aking ikinabubuhay? Saan ako pupunta? At malaya pa ba ang aking kaluluwa? Siguro pakiramdam mo ang mundo sa labas ay nagiging estranghero at estranghero. Ang mga bagay na dating pamilyar ay biglang naging peke. Ang mga relasyon ay unti-unting nagiging mababaw. Ang teknolohiya ay patuloy na umuunlad, ngunit ang iyong kaluluwa ay patuloy na umuurong. Kung ganito ang nararamdaman mo, hindi ka nag-iisa, gising ka na. At narito ang gusto kong malaman mo. Gaano man kalayo ang kalat ng kadiliman, isang sinag lamang ng liwanag ang makapagpapawi nito. Ang isang tao lamang na nangahas na mamuhay ng totoo,
nangahas na mapanatili ang koneksyon sa Diyos, ang maglakas loob na magsabi ng hindi sa programming, ang makakapagpabago sa kapaligiran sa kanilang paligid. Hindi lahat maiintindihan ka, baka matawag kang dreamy, too sensitive, going against the times. Ngunit sinasabi ko sa iyo ito, ang mga taong iyon, ang mga taong marunong makinig sa panloob na boses na siyang natitirang pag-asa ng mundong ito. Hindi ko alam kung sino ka, nasaan ka, kung ano ang kaharap mo. Ngunit kung ang aking kwento ay naantig sa iyo, marahil ay nakatayo tayo sa parehong sangangdaan. At kung sa tingin mo ay tinawag ka, humakbang pasulong. Dahan-dahan lang, hindi na kailangang mag-ingay, maging tapat ka lang, dahil sa huli ang humahati sa mundong ito ay hindi teknolohiya, hindi politika, kundi ang puso. Ito ay tungkol sa kung ano ang pipiliin mo kapag walang tumitingin. Ang liwanag ba ay pinananatili mo sa katahimikan? At kung hawak mo ang liwanag na iyon, kung gayon naniniwala ako, ikaw ay bahagi ng kung ano ang magliligtas sa mundo.